tanging makapagpapanatili sa ating pagsasama ay kilalanin si Papa God sa ating pagsasama. 35 years na kami nagkasama sa 1981. At before that, 34 years na kami nagkasama. Masaya kami kasi alam namin na namamagitan sa amin si God. At maraming beses din naman kami nagtalo bilang mag-asawa. Pero magtatapos din kagad sa pagpapatawad sa isa't isa at pagtanggap sa kahinaan. May takot kami sa Diyos at parating nasa isip na puso namin kahit na kami nagkakamali. Sabi nga ni Pope Francis, there is no perfect family. We don't have perfect parents. We are not perfect. We don't get married with a perfect person, nor do have perfect kids. We have complaints of each other. We were disappointed with each other. Therefore, there is no healthy marriage or healthy family without the exercise of forgiveness. Ang aming mga anak ay kinikilala namin biyaya ng Panginoon. May mga mag-asawa na walang anak din po ba? Kinikilala namin ang katunayan ito at binigyan ng laga ng buhay nila. Sa akin naman, araw-araw talagang nilalapit ko sila sa Lord, pinagdadasal ko sila para patuloy silang mabuhay na may pananampalataya at ganoon din lumaki sila ng may takot sa Diyos. Ang higit na nakatulong sa pagpapalago sa aming pamilya ay pagkilala namin sa Panginoon Diyos. Na-appreciate namin ang mga blessings. Upang hindi kami mawalay, sinisikap namin magbigay ng tithes, meaning, ang bahagi ng aming kinikita ay mahigpit naming iniaalay sa Panginoon para bawat sandali nakakapit kami sa Kanya. Likas sa tao ang nagmamahal, sundin lamang ang kalooban ni God. Sabi nga sa Revelation 11:4, talk to heaven always. God will allow you to experience His power. Always remember to be humble.